Salamat sa Allah subhanahu wa ta'ala na pinahintulutan tayo na tayo ay mabuhay mula sa ating pagtulog. Marami ng mga tao na hindi na umabot sa mga araw na ito. Ibig sabihin, dumating na sa kanila ang katapusan ng kanilang buhay. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Lahat ng may buhay makakatikim, makakaranas ng kamatayan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang namamahala sa atin. Sa Kanya tayo ay magsisipagbalikan. Wa inna illa rabbina lamunqalibun. Talaga sa Panginoon tayo ay magsisipagbalikan. Ano nga ba ang dahilan bakit tayo nabubuhay sa mundong ito? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa Kanyang maluwalhating banal na Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nilikha lamang ang mga jin, yung hindi natin nakikita, at tayong mga tao upang sambahin lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sino nga ba ang Allah? La ilaha illa huwa. None has the right to be worshipped but He, the ever-living, the one who sustains and protects all that exists. To Him belongs whatever is in the heavens and whatever is on earth. Who is He that can intercede with Him, except with His permission? He knows what happens to them, His creatures in this world, and what will happen to them in thereafter. He will never compass anything of His knowledge, except that which He wills. His kursi extends over the heavens and the earth, and He feels no fatigue in guarding and preserving them. And He is the most high, the most great. Ang Allah, Siya po ang nagbigay buhay sa atin, ang babawi ng buhay sa atin. Ang Allah ang nagmamay-ari ng mga kalangitan at kalupaan. Sino nga ba ang makakapamagitan sa Kanya maliban sa Kanyang kapahintulutan? Ang Allah subhanahu wa ta'ala na siyang hindi siya napapagod sa pangangalaga sa Kanyang mga nilikha. Hindi siya nagugutom na uhaw sapagkat hindi siya katulad o kawangi sa Kanyang mga nilikha. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nakakaalam sa mga mangyayari sa Kanyang mga nilikha dito sa mundo at sa kabilang buhay. Ang Allah ang dakila, Siya ang dakila, Siya ang the most high, at Siya ang the all-wise, at Siya ang pinakamahabagin, pinakamawain. So, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na huling sugo ng Allah, sino man sa atin ang magsabi ng La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, walang ibang Diyos maliban sa Allah, at si Propeta Muhammad ang huling sugo ng Allah, there is no God except Allah, and Muhammad is the last messenger of God. Pag dumating sa Kanya ang katapusan ng Kanyang buhay, makakaasa tayo sa awat habag ng Allah, maninirahan tayo sa paraiso. Mananatili tayo roon magpakailanman, sapagkat hindi tayo taga rito. Tayo ay hindi taga rito. Tayo ay bisita lamang. Ang sasakyan kinakalawang, ang bahay ay nasisira, ang kalakasan nanghihina ng ating pangatawan. Ang may buhay, makakatikim, makakaranas ng kamatayan. So ang pinakamahalaga sa mga araw na ito, na ibahagi ko sa iyo ang kagandahan ng relihiyong Islam. Ano nga ba ang Islam? Ang Islam, ito po ang pinaka-aprobado, ito po ang aprobado at perpektong relihiyon na binigay ng Diyos sa sangkatauhan. Ito ang relihiyon ni Adan, Abraham, David, Moses, Jesus Christ. Lahat ng mga propeta, kay Propeta Muhammad, na huling sugo ng Allah, iisa lamang po ang relihiyon. Ano yung mga relihiyon na ating mga naririnig? Yan po ay man-made. Gawa-gawa lamang ng mga tao. Rizalista, hinango sa pangalan ni Jose Rizal. Budismo, hinango sa pangalan ni Buddha. Kristyanismo, hinango sa pangalan ni Jesucristo. Pero sino ang nagsabi ng mga propeta o mga kasamahan, mga disipulo o sahaba na gumawa tayo ng ibang relihiyon maliban sa Islam? Hindi nila ito gagawin sapagkat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Whosoever desire seek a religion other than Islam, it will never be accepted by him. And in the hereafter, he will be one of the losers. Sino man ang magnais gumawa ng ibang relihiyon maliban sa Islam, ito ay hindi tatanggapin mula sa kanya. At sa kabilang buhay, siya ay kabilang sa mga talunan. Ano po? So ano ang pinakamainam ngayon? Para magkaroon tayo ng kasiguraduhan ng kaligtasan ng ating kaluluwa. Simple lamang ang gagawin natin. Kung anong ginawa ng mga propeta, gawin natin. Kung anong sinabi nila, sabihin natin. Silang lahat sumaksi, naniwala na walang ibang Diyos maliban sa Allah. Kaya bago tayo maghiwalay, bago ka umalis, nais kong ikaw ay aalalayan kita. Bibigkasin mo ang sasabihin ko. Just repeat after me. Mula sa kaibuturan ng iyong puso. Nang sa ganon, maging kapanalig natin ang mga propeta at maging panauhin tayo
sa paraiso, sa awa at habag ng Allah. Ano po? Kahit hindi mo ito mabigkas kasi may kapansanan ka, ang mahalaga, ito ay nasa puso mo. Ganyan ang kanang kamay. Ganyan lang. Sabihin mo, Ashhadu. Sabihin mo, Ashhadu. Ulitin mo, Ashhadu an la ilaha illa Allah. Muhammad Rasul Allah. Ako'y, Tagalog, ako'y sumasaksi at naniniwala na walang ibang Diyos, maliban sa Allah. At ako'y naniniwala na si Propeta Muhammad ang huling sugo ng Allah. Allah. Mashallah. Dahil ikaw ay na-stroke, dahil siya ay na-stroke, kahit pa paano ay nabibigas niya ang pangalan ng Diyos ng Allah. Allah. Muhammad. Sugo na nabibigas niya. Ngayon, payo ko sa aking sarili at sa iyo, mula ngayon hanggang sa huling hibla ng ating buhay, ay huwag na tayong sumamba sa mga nilikha ng Diyos ng Allah, ng mga kahoy, rebulto, larawan. Huwag na tayong tumawag sa mga propeta, yung tinatawag nila mga santo-santa, sapagkat silang lahat ay mga nilikha lamang ng Diyos ng Allah. Silang lahat ay humihingi ng tulong at kalinga. At hindi sinabi ni Jesus, ni Birhen Maria, ni Jose, nasambahin sila at tumawag tayo sa Kanya. Silang lahat ay nagsabi ng La ilaha illallah, walang ibang Diyos, walang ibang dapat sambahin maliban sa Allah. La ilaha illallah, there is no God except Allah. There is no God except Allah. Yan, opo. Hindi ka na pwedeng mag-sign of the cross. Bakit? Sapagkat yan ay gawa ng mga Espanyol, Amerikano, Hapon. Hindi yan sinabi ng mga propeta na mag-sign of the cross ka. Kasi una, historically, nauna na ang mga kapatid natin na mga Muslim sa Pilipinas. Si Raha Sulaiman, Raha Humabon, Dato Puti, Dato Lapu-Lapu. Pumunta sila dito sa Pilipinas upang ibahagi sa kanila na walang ibang relihiyon na karapat dapat natin pasukan at tanggapin kundi Islam lamang. Sapagkat ang Islam, ito lamang po ang aprobado at perpektong relihiyon na binigay ng Allah sa sangkatauhan. Assalamualaikum. Sabihin mo, wa alaikum musalam. Mu salam.